Okay, no? Just something to share about the Abrahamic religion. Alam niyo ba kung gaano kahirap yung buhay ng mga Judaism? Nasubukan niyo na ba magtulak ng bato sa Egypt? Nasubukan niyo na ba magtayo ng rebulto na napakatangkad? Tapos walang bakho. Kamay-kamay lang. Tali lang. Di ba? Nasubukan niyo na ba yung maghukay ka na mas malaki pa sa Mindanao? Yan, isipin nyo kung gaano kahirap yung buhay ng Judaism. Dito kayo sa Catholics, naalala nyo yung dalawang prophet before Isa, di ba? Same motive, right? Prophet before Isa, Nabi Isa alayhi salam. Alam niyo yung Muslimin, namatay yung dalawa, ay nagpadala ng bago, si Nabi Isa alayhi salam, si Yeshua or si Jesus. Okay. Bakit? Lord of Spirit, Lord of Life, right? Pagkaalala ko nakasulat sa Biblia, he mauled a mud and became a bird, right? In the war, Jesus Christ is the healer, at the same time the commander. Okay. Alam niyo ba kung gaano ka-barbaric yung mga eagle na Roman nung panahon na yun? Alam niyo bang nakasobra? Yung isang propeta na sinundan ni Isa is inati. Yung isang propeta naman is niluto. Okay. Kaya ang sinasabi niyo naman is na-torture din. Okay. I'm a living witness na yung isa on that time when Isa is called me, I came. Of course, I'm the father. My right is to protect him at all costs. Kaya is masabi ko is hindi na patay sa doon. Tinakot ko pa nga, di ba? Kasi sabi nyo nga Muslims, yung founder is iba. Kumbaga si Muhammad, yung founder ng Islam. Okay. Kasi nasabi nyo is yung Catholic, yung founder ay hindi si Jesus Christ. Okay. Ngayon nag-gets nyo na kung bakit Trinity. Okay. Hindi nyo naisip baka yung founder is yung father. Ganun yung sa akin, no? Of course, being Zeus, I'm going to get my child and ask those people do their job. Do a revolt. Convince people of Zeus. Christ, the Catholic. That's all. Alam naman nila kung gaano kalupit si God of Thunder, di ba? Panahon na yun na talagang kakaiba talagang ngitian, di ba? Yaya isa sa akin isa. Kung hindi rin talaga ako sasama nung panahon na yun is hirap na hirap yung propeta natin. Look, no, ilang attempt nagtayo ng religion yung mga propeta. Maraming namatay, di ba? Marami din nasaktan. Marami din na inangat na lang sa heaven. Basahin nyo si Elias, right? Alam nyo naman si Nabi Isa alayhi salam is paano nila mapapatay, kinuha ko. Okay. Alam nyo naman sa Quran, hindi patay, buhay. Okay. At kilala nyo naman talaga si Jesus Christ kung sino talaga. Sa first creation, kaming tatlo, right? Noor, Daru, and the Kalam. Okay. Ibig sabihin na kami the big three, kumbaga. Kwentong Pinoy, big three. O, di ba? Ganun siya, no? Yun pa lang siya magigets mo na. Judaism, of course, Yahweh. Catholic, of course, the Son, Jesus, the Ruh, or the Spirit. And Nur, in Islam, the Muhammadin. Kalam means destiny. You will think, for the destiny, of course, the decision maker. Yahweh. Kaya nga God of War, di ba? God of Thunder.
Of course, pagdating ng mga Katoliko, sabi ko nga, tsaka Islam, bababa yung tip namin. We will warn, we will advise, alhamdulillah. We will give glad tidings, okay. Nakita namin yung maraming mga manipulation na nangyari. Tignan nyo, no? Paano nabigyan kami ng magandang perception ng mga Katoliko. Okay. They give justice to the world. Right? Kaysa naman na magkaroon tayo ng Noah Ark the second, di ba? Ganyan sa akin. May part is maganda siya, no? Kaya by the way, sa Islam, alam nyo naman na once kapag mayroong Muslim mangimasok sa Katoliko or na-convince yung mga tawag dito yung mga iba dahil sa katradaduhan nila, makagalit si Nabi Kadir alayhi salam, di ba? Nakalagay sa prophecy nyo, di ba? Alam nyo na kung bakit nagalit, di ba? Si Kidir, si Yahweh, si Mesiah, si isang tao lang. Okay? Kapag sinabi mong Yahweh, si Zeus, di ba? Sa Rome. Bakit hindi natin kinuha yung pangalan ng Zeus? Kasi si Zeus is part ng Nimrod religion, Baal religion, or Demirate religion. Yung mga likha lang na mga matatalino. Ganun siya, no? Kaya nga Yahweh yung dinala nating pangalan, right? In the Biblia, El-En Yahweh, right? Kasi nga binubura natin yung 6 religion ng Nimrod. Okay. Nimrod, yes, son of Noah. Tapos malapit din talaga sa mga Nephilims. Yes, alam nila yung purpose kung bakit sinisira nila yung DNA. Kasi guys, magkakaroon sila ng human with satanic blood or alien blood or with animal blood. Yung nagkaroon ng transfusion. Kumbaga, tao ka na may sungay, tao ka na vampira, okay? Tao ka na manananggal, okay? Pangit, di ba? Ano kaya itsura mo, no? Yung, alam mo yung tao ka, matalino ka, pwede ka mag-abogado. Pero pinili mo maging manananggal, pinili mo maging aswang. Walastik! Kaya sa mga manananggal dyan, aswang dyan, tago-tago kayo. Andito yung haters ni Nephilims. Nandito yung haters ni Nephilims. Kaya tago-tago. Ilang masabi ko, no? Iba yung pinagdaanan ng Judaism, iba yung pinagdaanan ng Katoliko. Ito, no? Bigyan kayo ng vision. What happened to the room? Tignan nyo na lang yung entire Turks ngayon papunta doon sa Fransya. Parating sunog ang bahay. For how many years yung revolt? Parating sunog, parating may patay. Mayroong malaman na Katoliko, puta, alatigo na naman. Yun palang, maisip nila kung gaano kahirap tinayo nila yung Katoliko. Kung ultimo propeta nila, si Yahya at si Zakaria, kinarni ng kinarni. Yung civilian pa kaya, si Jesus lang hindi nawakan, siyempre dumating ako. Kaya tignan yung paghihirap ng Katolik. At that time, nag-rise yung Katolik. Alhamdulillah. Maganda yung takbo ng earth, di ba? Kaya yung sa atin isipin natin yung kakaibahan, no? Judaism, God relatives. Ito namang sa Christianity is sons. Ang sabi nyo kay Savior. Actually is mas malalim siya. Patapos.